So, umpisahan na natin. Punta tayo sa ating mga Google Chrome at i-type lamang ang BNRS DTI. So, ayun, nakita ko na. Kinlik ko na lang siya. Then, makikita nyo ang logo ng BNRS. Pindutin nyo lamang yon at may lalabas na advisory. Ngayon, ipindutin nyo yung X, ayang may arrow, at scroll down, mag-register now. Kapag hindi nyo mapindot yung register now, ay pindutin nyo muna itong naka-X na yan. Pagkatapos, ay pwede nyo nang pindutin ang register now. At may lalabas dyan na services, new registration. Scroll down nyo lang siya, at sa babang baba, ay pindutin nyo ang I agree. After nyan, meron na namang lalabas na business name registration. Ito yung para sa may-ari, owner information. So, are you stateless person or are you refugee person? I-click nyo lang yung no parehas. Sa citizenship naman ay mamimili kayo kung saang bansa kayo. Then mag-fill up na kayo ng mga basic information ng inyong sarili. Name, civil status, gender, at email address. Yung mga naka-asterisk na pula ay kailangan yung fill upan yan dahil ayan ay mga importante. Then pindutin ang next. Then punta kayo ng inyong mga Gmail account at i-check ang message ni BNRS. Kung wala dyan lumabas, ay punta kayo sa tatlong guhit na makikita nyo sa arrow at pindutin lamang ang spam. After nun, ayun, si BNRS, pindutin nyo lamang yon at lalabas ang code na sinend ni BNRS at i-copy nyo lang siya. Para mas madali ay i-hold nyo yung code, then copy at ilagay dyan. I-paste nyo na siya. Then proceed lamang at lalabas na ang business scope. Dito, ipipiliin nyo kung saan ba ang scope ng inyong business. Through national, regional, municipality, or barangay. Ako pinili ko dyan ay municipality kasi may iba namang taga-barangay ang kumukuha sa aking order. So, ayan, makikita niyo yung difference ng dominant name at descriptor name. Yung dominant is, ito yung nakapangalan sa inyong business name. At yung descriptor naman, ito yung magbabase kung anong business ang meron kayo. Makikita nyo dyan sa example. Tapos, fill up nyo lamang ang mga hiningi informasyon about sa inyo. Tandaan na ang mga naka-red na asterisk ay mga importanteng detalye na kailangan nyong fill upan. Pagkapag wala namang itong red na asterisk, ay pwede naman itong lagpasan. Tapos, basahin nyo lamang iyang reminders kung ano-ano ang mga bagay, words na hindi nyo pwedeng ilagay sa descriptor name. Dahil ito ay maaaring masaselang parte ng katawan, or mga ahensya, mga drugs, or mga ganun-ganun. Bawal siya. So, then, punta kayo sa advanced search para makita ninyo kung saang group and class kayo na babagay ang inyong business. Medyo mahaba at marami nga lang itong choices, kaya naman ay tsatsagain yung basahin isa-isa ito. Sa akin, nag-retail ako dahil ako ay magtitindahan. So, retail lang ang kaya nating gawing business for now. Soon, sana lumaki ang ating business. At kaya na natin mag-wholesale pa. O, diba? Bong. Manifesting ganon. So, ayan, group class, nakapili na ako, subclass, at descriptor name kung ano nga ba talaga. At maya-maya ay pindutin nyo lamang ang choose descriptor at lalabas na ang, ayan, suggested name nila. So, sa akin ay Heidi Consuming Goods Retailing. So, ayan. Wait lang natin dahil medyo matagal mag-loading. At ayan nga, nakapasa tayo sa mga pinilapan natin. Pag hindi, ay pag may pula po yan, ay kailangan yung balikan kung ano yung dapat nyong baguhin doon. Basahin nyo na lamang po. Then, hintayin nyo na lamang po at lalabas na ang reference code at i-continue nyo lamang ito. Pagkatapos natin ma-fill-upan ang business owner information, ay susunod naman ang business address. Ito is kung saan nakalocate ang inyong business. Kung sa bahay lamang, ay pwede nyong ilagay ay same address nyo kung saan kayo nakatira. Pindutin lamang yung copy my business address details, ganoon. Tapos, pag hindi po nakakulay red na asterisk, pwede nyo po itong lagtawan. Basta ang importante lamang ay ang mga naka-asterisk na pula ay kailangan nyong fill upan. Ayan, makikita nyo ay nire-recap lang po ni DTI. So, next natin, confirm and proceed. Wait lamang tayo ng ilang saglit at lalabas na ang reference code.
Pagkatapos nito ay pwede nyo rin naman po siyang basahin. At mamaya nyo na po siya i-download para sabay-sabay. I-process nyo lang po siya, continue. Then, ito na po tayo sa payment. May iba't ibang method po ng payment si DTI. Pwede through GCash, Visa, Mastercard, Maya, Landbank, at DTI Teller. Ang 500 po is for registration fee at yung 30 pesos naman po ay para sa documentation stamp. Meron dito, pinili ko po GCash na nakasaad dyan na may additional 10 pesos charge. Pero nung nag-go po ako through GCash is free na po ito. So wala siyang charge. 530 exact amount ang aking binayaran through GCash. Pagkatapos ay bayaran na po natin ito at mag-wait lang po tayo ng ilang segundo. Pagkatapos ay mag-proceed tayo. Pagkatapos po ay lalabas ang transaction inquiry verification at pumunta lang tayo muli sa ating mga registered Gmail at i-check ang message ni BNRS. Katulad ng ginawa natin kanina, i-hold nyo po ang verification code para mas madali. Then copy at i-paste po dyan sa verification code. Then search po. Lalabas na ngayon ang transaction status completed, paid. Ibig sabihin, bayad na po kayo. Pagkatapos nun, ay pwede nyo na po i-download sabay-sabay. Undertaking, certificate, at official receipt. Kung ako ay nakatulong sa inyo, ay sana i-like nyo at subscribe ang aking YouTube channel. Ayun lamang. Salamat sa inyong panonood. Babush!